Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umanay balitang kahit anong pilit yung pagpapabango sa taong bayan ay hindi nyo na mabubudol pa ang mamayang Pilipino. Tila sadyang nasayang lang ang bilang ng taon. Imbis na ilaan nyo sa mga big ticket project ay mas inuna nyo pa ang pamumulitika at tila panggigipit sa mga Duterte para lang kayo ay manatili sa inyong pwesto. Ito ang matinding sigaw ng marami sa ating mga kababayan sa mundo ng social media at tila dismayado matapos pinutol ng gobyernong Marcos ang pinakamahalagang build program na mapapakinabangan sana ng maraming Pilipino na tila nasayang lang ang nasimulan ng dating Pangulong Duterte na pinakaasam-asam sana ngayon ng taong bayan na tila hindi binigyang tuon ng pamahalaan ng Marcos administration dahil tila mukhang mas inuna pa nito ang bangayan sa politika kaysa pangangailangan ng taong bayan. Kaya naman hindi na nakapagpigil pa si Senator G.V. Ejercito Estrada na tila tahasang magsalita na sa publiko at tila nasampal ng kahiyan at katotohanan ang kasalukuyang gobyerno ngayon na pinamumunuan ni Marcos Jr. at ang liderato ng Kamara na si Speaker Martin Romualdez. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sa isang panayam, Senator G.V. Ejercito Estrada tila may matinding ibinunyag sa publiko na dapat malaman ng taong bayan na tila pilit ayaw ipalabas ng bayarang media sa publiko. Narito ang full video report at kumpirmadong balita na inilabas mismo ng DZAR 1026 News na siyang tila sumampal ng katotohanan at kahiyan sa kasalukuyang gobyerno ngayon at nagpabulabog sa mga nasayang na pinakamahalagang tunay na usapin ng bayan. Gaya na lamang ng nasayang na mga build ticket project ng dating Pangulong Duterte, ang build program na mapapakinabangan sana ng maraming mga Pilipino. Narito at panoorin ang full video. Dismayado si Senador J.V. Ejercito sa pagkakabimbin ng mga malalaking railway project sa ilalim ng Administrasyong Marcos na anyay nagpapabagal sa pagsulong ng bansa at pagsasakatuparan ng mga proyektong nasimulan sa Build program ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang balita. Ayon kay Senador J.V. Ejercito, tila nabalam at napabayaan ang mga malalaking infrastructure project na isinusulong sa ilalim ng Build program ng Administrasyong Duterte. Partikular na ang South Long Haul Railway patungong Bicol at ang Mindanao Railway System. Sa isang press briefing, sinabi niya na kung mabibigyan ng pagkakataon ay papaabot niya mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pagkadismaya sa usad pagong na implementasyon ng mga proyektong ito. I'm hoping that itong last 3 years, ang daming political noise, ang daming ganap ngayon, but doon ako frustrate kasi we have a lot of catching up to do. Ang dami nating problema, ang dami nating kailangan gawin para makahabol sa ating mga Asian neighbors, para maging attractive. Aniya mahalaga hindi lamang sa konektibidad kundi bilang pundasyon para sa paglikha ng trabaho at mas maraming oportunidad ang mga proyekto gaya ng North-South Commuter Railway o NSCR, Metro Manila Subway, Mindanao Railway at PNR South Long Haul. Kaya po nung nasil po yung NSCR and the Metro Manila Subway with Japan, lagi po ako nakasama doon and I was a witness. Na-excite po ako kasi ito na yung di ba? At least mangyayari na. On the hindsight, 1998 pa, panahon pa ng President Erap, North Rail, South Rail, we lost already almost 30 years. Sabi ng Senador, sa unang taon ng Administrasyong Marcos ay umaasa siyang ipagpapatuloy ang momentum na nasimulan sa ilalim ng slogang Build Better More. Actually, nasiro yan sa budget na nga for last year. Coming from the House, wala na ho, zero budget. Nilagyan ho ng Senado yan ng at least 200 million each for the Project Management Office to continue na at least magtuloy-tuloy yung monitoring, yung studies, yung monitoring ng right of ways na kung may sakaling meron ng entity na mag-take over, ready na tayo. Giit niya ang mga gitong proyekto ang tunay na long-term investment ng bansa. Bukod sa infrastruktura, nagpahayag din si Ejercito ng panghihinayang sa maagang bangayan sa administrasyon. Ang aga ng bangayan sa administrasyon na ito, 1.5 years, 2 years, nagsimula na ang
Bangayan. Nanghinayang ako doon sa momentum, no, with the biggest mandates ever received by both the President, the Vice President. We were off to a good start. Ang ganda ng goodwill. Kaya lang napaaga yung Bangayan na ito, humantong na nga po tayo sa magkakaroon na ng impeachment. Sa huli, nananawagan si Ejercito na sana'y matapos na agad ang issue ng impeachment para naman muling matutukan ang mga totoong problema ng bansa. Ang worry ko rito, yung sabi ko nga, Vietnam is already leaving us, nakalamang na sila na they're doing all the right things. Habang tayo nakastagnate. Nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman nakapagpigil ang marami sa ating mga kababayan na madismaya at magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, nakaw pa more sa kaba ng bayan at tuloy-tuloy tayong pupulutin sa kangkungan. Tapusin na ang paghihirap na to at ayusin ang konstitusyon para pigilan ang mga nagsasamantala. Tama iyan, Senator GV. Dapat talagang makialam na kayo dyan sa Senado na saan napunta ang budget sa railway. Nauna pa ang kabulastugan sa walang kwentang pagpapakulong sa mga taong malaki ang naitulong sa bansa. Dito ako nabudol, kaya ko binoto si BBM Bangag. Gala ko unit team at itutuloy yung build bill. Dapat pala di nagpaubaya si Sara maging Pangulo. Wala nang budget para sa project. May pera para lang sa bulsa. Wala man yang nagawang project. Matapos na lang. Wala talagang maalala ang tao. I-focus sa economy, wag sa impeachment. Kitang-kita naman na ginigipit nila ang Duterte family. Sayang, kung tinuloy BBM yang nasimula ni Duterte, uunlad bansa natin. Gaganda sana. Problema, iba trip ni BBM. Bulsa, sunod-sunuran kasi tambalos-los Liza. End quote. Usapan muna natin yung naging press conference ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung saan dinisclose niya na 20% of the total 545 billion budget of flood control projects was awarded to only 15 contractors. Your comment, sir, and familiar po ba kayo dun sa ilan sa mga na-mention na kontratista? Well, nakakalungkot talaga, no? Because, one of my advocacies really is infrastructure development. At ang nakakalungkot talaga rito, we allocate about 350 billion a year for flood control projects, no? Ilang taon na yun na 350 billion. That's almost 1 billion pesos a day. And yet, the flooding problem is perennial, no? Talagang parang taon-taon nagkakaroon tayo ng investigasyon about flooding in Central Luzon and parts of Metro Manila and elsewhere, pero ito yung parang flood prone na with that amount dapat siguro may resulta, no? We cannot fight forces of nature, hindi natin kaya yan. Pero with flood control projects, dapat yan, mabilis mong ilalabas yung tubig. Yun naman ang key doon, no? Hindi natin kaya force of nature, global warming, opo, nandun na tayo, pero dapat nailalabas kagad. With my experience as Mayor of San Juan, meron din kaming flood control, meron kaming flood prone areas dati. May 5 or 6 barangays beside the San Juan River na kahit po isang linggo nang walang ulan, pero pag tuloy-tuloy tas walang ulan, nandun pa rin yung tubig kasi may mga catch basins, no? So, ang nangyari noon, kasabay kabatchmate ko si Congressman, Mayor Toby Tiangco, nabotas is, I think 70%, it's below sea level ang nabotas eh. So, 70% of the time, flooded, no? Pero naglagay siya ng bombastic pumping stations, no? Strategic areas, na wala yung flooding sa Valenzuela, sa nabotas, napunta sa iba, dahil ako lang. Joke ko lang sa kanya yun. Then, nailalabas sa Malabon River, no? Yun yung joke namin kasi dati. So, to be serious about it, sinundan namin yan sa San Juan by putting strategic pumping stations in strategic areas na wala yung baha, no? Barangay Balong Bato, for example, sa Lapan, 15 to 20 feet yan pag talagang kasagsagan ng tuloy-tuloy na baha at matagal mawala, pero ngayon nawala na. So, ang nakakalungkot lang sa amin in our own experience, yung last pumping stations, nakalima na yata, 6 akong nung mayor, congressman, hanggang nagsenador, may mga yung na-insert natin na maayos sa kailangan, isa na lang yung talagang kulang, no? Na for 3 years, no, meron kaming documentation na I was asking and requesting DPWH. Kaya lang, towards the end, pagtapos ng budget hearing dito, may errata. No, inabot pa to ni Congressman ni Ronnie Zamora, siya yung una nag-erata. Tapos ito ngayon kay Congresswoman Bel Zamora, syempre utos ito ng
ng mayor na nagsabi na walang project basta galing sa amin na makakapasok. Nakakalungkot kasi pumping station ang kailangan, iniirata, pinapalitan ng slow protection, pinapalitan ng drainage improvement, nakailang drainage improvement na, hindi mawawala ang tubig doon. Kawawa yung taga Barangay San Perfecto na hanggang ngayon nalulubog pa rin si Barangay Batis, dalawang barangay affected na because of politics, sila yung nagsasuffer. Kawawa naman sila eh. Sabi ko nga, Secretary Bonon, itong darating na budget hearing, kung tayo, nasa opisina tayo, itong mga babaha, lahat ng sasakyan, motor, lahat na kawawa naman sila. So, ang point ko kaya that's why I brought this up. If this happens in the heart of Metro Manila, na yung dapat na kailangang flood control project ay napapalitan ng mga drainage improvements, low protection na hindi makakasolve, how much more in the provinces na sa tingin ko, sabi ko nga, infrastructure is my advocacy. Ang kailangan natin for flood control, especially for Central Luzon, yung mga talagang massive infrastructure, no? Floodways, spillways, water impounding, and some pumping stations. Yan ang kailangan. Pag napalta mo lahat ng slow protection, drainage improvement, yung mga riverbank sa concreting of riverbanks, lahat na nata ng ilog, sementado na halos lahat. Well, hindi naman nakakatulong. Kailangan natin massive floodways, spillways, and yung pong mga na-mention ko. Kung gantong nangyayari na pirapiraso talaga, mangyayari niyan patsi-patsi. Hindi talaga masusolve ang problema ng flooding kung lahat ng distrito ay kinakailangan maghati-hati doon sa flood control budget. Tingnan natin sana yung top 10 or top 15 flood-prone areas, dapat doon natin i-concentrate para naman maibsan. Kasi kawawa, pag baha, biro mo lahat ng pinag-ipunan, appliances, sasakyan, motor, kotse, nawawala eh. Hindi naman tayo yung mga hindi apektado, yung mga nasa taga-DPWH, tayo mga official, kawawa yung mga taong talaga nabibiktima. Sir, balikan ko lang. Pamilyar ka ba doon sa ilan sa 15 kontratista na na-mention ni Presidente? At kasi milubas ngayon na isa doon, campaign donor ni SP Cheese. Doon ba wala namang campaign donor sa inyo doon sa 15 kontratista? Wala. Mukhang mas maraming konektado ito mga tolo, baka sa makabilang house siguro. Sa amin mukhang wala. Wala kami kilala eh. Oo. So naniniwala kayo doon sa sinabi ni Senator Joel I think Villanueva? sinagot naman na natin ni SP Cheese earlier, no, yung kanyang mga allegations sa kanya. Mukha namang may kasi may parang hindi na natapos yung PR demolition job against the Senate and the Senate President. So I think he was able to answer it. And then, what do you think should be the next step after doon sa revelation ni Presidente na may 15 contractor na sila lang yung nakakopo ng malaking bahagi, about 20% ng total fund para sa flood control projects? Well, dapat siguro talaga may managot dyan. First of all, may collusion yan. Kung pinakikinggan mo yung masasabi sa Senator Lacson, sometimes masakit talaga. But he says things as he sees it, no? Na may collusion yan. DPWH, siguro sa mga district office, minsan, kung sino man, dapat may managot talaga. Kung sakasakaling talaga mapapatunayan. Ang nakakabahala, may na-receive information, may mga ghost, no? Projects na flood control. Talagang sobra na yun. Di ba? May project na nga gagawin pang ghost, okay lang naman kumita. Talagang contractor, kailangan kumita. Pero gagawin pang ghost, wala nang konsensya yun. Dapat yun talagang, dapat hindi talaga matolerate, no? Ano na yun? Sobra-sobra na, no? The height of corruption. Huwag naman i-ghost. Di ba? Okay naman kumita. Pero ibigay nyo, i-deliver what is due and what is prescribed and what is expected. So, ano ito? Sabwatan between kontratista, DPWH, and then may mga ilan ding pwedeng politiko o lawmakers na kasi kayo nag-allocate ng budget? Well, alam nyo, as long as nasa ang lawmakers naman, no, proud kami sa Senate kasi pag hindi naman masamang magkaroon tayo ng insertions as long as institutional, tsaka minsan naman may mga lumalapit sa atin, bawa sa mga probinsya, as long as mailagay natin sa NEP, no, or kaya sa BICAM, basta lang walang post-enactment intervention. I think yun po yung doon po nagkakatalo and dapat yun ang maiwasan, yung post-enactment intervention. I remember before, sabi ko, nasa kongreso din naman ako, wala naman masyadong naging problema nung para mas mabuti pa na may PDAF or a Countrywide Development Fund, nabuta ko yung PDAF kasi uniform, no, parang per district para nga ma-spread out evenly, di ba? Yun ang intent for all districts. Meron kaming, at that time, 70 million, which was already enough for every district. Mabigyan kami 5 million extra, 2 million. Very happy na eh. Pero para ngayon, naging iba na ang level.
nung nawala yung PDAF, naging open season, and I think ito yung dapat talagang iayos, ibalik na lang natin sa tama at sa ibalik sa ayos, no, na iwasan na yung ganitong post-enactment intervention. So, balikan ko lang yung kay SPG. So, naniniwala kayo na part ito ng demolition job at malicious yung article na lumabas sa kanya? At kung naniniwala kayo na demolition job, sa tingin nyo, stable naman yung kanyang leadership dito sa Senate? Well, kasi parang tuloy-tuloy and the past few weeks, no? It started, and nung una si former Senate President Mig Zubiri, di ba, kung nyo maalala, bago siya napalitan, may mga ganun ding PR job against him. Tapos nung napalitan na si SP Cheese, dahil kasi may mga issues kay Senate President Mig Zubiri, nabukol-bukol doon. Ngayon, si SP Cheese naman. But I'm hoping that they would understand that the Senate is a different character. Talagang ito yung last bastion, hindi naman pwedeng pag iningi sa atin, dire-diretso, talagang nag-aaral tayo dito. Karamihan nga ay may experience, yung masama committee, pag dumaan, talagang hinihimay natin talaga dito. So we may be slower, but at least mas nare-refine natin, no, yung mga batas na dumadaan kung sakali. So ano lang to, siguro sana matigil na talaga yung nakaka-frustrate na rin minsan because of all of these bickerings, political conflicts. It doesn't help, no? Kasi talagang marami-rami tayong habulin. Yung paulit-ulit ko sinasabi. Sayang yung naging momentum na napaagay-away. Wala pang 2 years, nag-away na yung both camps, unity team, na wala na. Tapos ngayon naman, both houses of Congress nagbabatuhan. It doesn't give a good signal abroad for potential investors, lalo na foreign direct investors, which we have been trying to lure. Sinasabi natin, Philippines is already open, no? Ilang beses sinabi yan a few years ago. Tapos makikita natin yung ganito ang sitwasyon. So it doesn't help. And I really envy. Naiingit talaga ako, sa totoo lang, sa mga ASEAN neighbors natin. Malaysia, Singapore, of course, nagdasama Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, which and now Vietnam, no, na nag-invest sila heavily in infrastructure, energy, lahat natapos. They seem to be doing the right things, no? Tapos yung policies nila consistent, di ba? Of course, all of these things does not help, no? Yung ating pong paglalayo na magkaroon tayong potential investors. So malayo pa yung naghahabol tayo. I think ngayon mas malayo pa yung habol natin. I think the administration halfway na. We lost 3 years. We need to triple time, no, in a lot of things, especially infrastructure, energy, and others na talagang tinitignan din ng investors and policies. Kailangan talaga maging tayo consistent. So sir, ang info nyo rin from the House yung nasa likod ng demolition job kay SP Cheese, and it has something to do with the impeachment? Nagsimula, hindi lang kay SP Cheese, sinasabi ko nga sa inyo, pati nga yung kay SP Mix noon. Nagsimula sa People's Initiative yan, parang nagtuloy-tuloy na yung bangayan ng House, no, at ng Senado, hindi na natapos, no. Ang nakakalungkot dito, yung parliamentary courtesy na wala na. Kasi magpe-press con sila doon, no, tas atakihin ng Senado, which is very unparliamentary. Paano tayo magtutulungan kung ganun po ang kanila pong actuation? So, anong tingin niyo dapat gawin para ma-address yun, matigil itong, sabi niya, political bickerings, bangayan ng dalawang kapulungan? Tignan na lang po nila what is really happening. Huwag na natin tignan yung ASEAN. Sabi ko, Vietnam na lang, tignan natin. They seem to be doing the right things, not only investing in pero yung policies nila, and siguro yung political stability. When you see, when you see the top 2 leaders of the country not really united anymore, tapos yung ating both houses of Congress, hindi rin magkasundo, nagbabangayan, that doesn't really give a good signal for potential investors. So, ito mano na lang tayo. Tignan na natin, Vietnam, iwan na tayo in terms of foreign direct investments. Parang wala pa tayo sa kalahati. Kasi nga, hindi lang yung kanilang ininvest, pati yung kanilang political stability. Importante rin. Sir, sa tingin niyo magandang strategy yon, yung may inilaunch si Presidente na website na sumbongsapangulo.ph, an online portal para mapayagan yung public na mag-provide ng information, magsumbong kung ano yung nakikita nila dun sa mga flood control projects sa kanilang lugar?
Well, magandang ano yun. Sana maging successful talaga. Sana ma-vet ng maayos din at yung mga talagang legitimate grievances o yung makikita lang issues talaga maparating. No? Huwag naman sana ma-filter din. Ang hirap It really is, alam natin, may experience tayo sa Malacanang. It's really lonely at the top. Kadalasan talaga, yung darating na informasyon sa presidente, yung gusto niya lang marinig. No? Siyempre, karamihan ng officials, ganun din. Ayaw maging bearer of bad news Ganun talaga yun. Nakita na natin how it works. No? So, pero kung talagang concerned sila, yung mga totoong kaibigan, totoong loyal sa presidente, they have to tell him what really is happening on the ground. Huwag nilang i-sugarcoat, huwag nilang pagagandahin yung totoong sitwasyon. Kasi kung talagang gusto mong makatulong, sasabihin mo yung katotohanan para mahanapan ng problema, masolusyonan yung problema. So, yun po yung aking masasabi sa mga kaibigan at yung talagang mga officials sa talagang malapit sa Pangulo na huwag tayo mag-sugarcoat. Tell it as it is, to the President. Kasi mas makakatulong kayo sa Presidente kung sasabihin niyo ang katotohanan. So si Ramon Ang ng San Miguel Corporation nag-offer na isosolve yung problema sa flooding dito sa Metro Manila nang walang zero cost to government. Ano ba ito? Welcome development o para ba itong sampal sa mga concerned government agencies na ang tagal nyo ng may mga project para i-control lang ba pero hindi nyo ito masolusyonan so private sector na yung action? Well, malaking tulong, si Ramon Ang siguro isipin nyo nila yung mga na-contribute siya sa ating bansa, aside from heading the biggest corporations in the country, San Miguel Corporation and others, yung mga naitulong niya in terms of infrastructure, MRT7, TIPLEX, Skyway, NAIAX. Paano na lang kung wala yung Ramon Ang, kung nagkabuhol-buhol na pala tayo talaga dito, di ba? So with him volunteering to help in the flooding problem in Metro Manila and the northern part, that's a welcome development. Kasi pag si Ramon Ang, hindi siya nasa sumisip-sip ako, pero talaga namang may prueba yung kanyang maginawa. Pag when Ramon Ang says something, he backs it up and with results. So may may napatunayan Sabi ko nga kung wala yung mga infrastructure na nabanggit ko kanina, ang gulo-gulo na siguro ng Mega Manila sa ngayon. So welcome of course yung kanyang offer to help solve the flooding problems in Metro Manila. Pero sa akin lang din, as experience ko, balikan ko na local chief executive, hindi naman kaya lahat din ng gobyerno ito lahat Dapat meron din manggaling sa atin. Yung basura, malaking contributor yan sa flooding. Although may mga pumping stations na tayo, ang kinocomplain ng MMDA at ng DPWH, nakaklag yung pumping stations because of garbage. So, kailangan may responsibilidad din tayo bilang kababayan. Doon pong San Juan po, yung San Juan River, naalala ko noon, yun din na naging problema, yung garbage. Kasi San Juan River, although it's called San Juan River, 2 kilometers ang yung San Juan yan, mga 9 kilometers yan, downstream kami, Quezon City, Mandaluyong, and then Manila. Ang problema namin, yung garbage na napupunta downstream. So, kailangan talaga magkaroon ng education din, matulungan din yung mga nakatira doon sa mga riverbanks na huwag magtapon. Kasi minsan, si MMDA pa noon, naalala ko si Bayani Fernando pa, nung nag-river cruise kami doon, tinignan namin yung mga cost ng flooding, nagbabangka kami doon, live na live, nabato kami ng basurang isang plastic nagal si Bayani noon, naalala ko. So, kailangan din na education. Hindi lang gobyerno lagi ang may kasalanan o may responsibility. I think yung citizens also have the responsibility as well. Tapos, naalala ko rin yung isang junction na malaging binabaha. Naku, nung pinabuksan ko yung Imbornal, may refrigerator, may mga couches, yung talagang malaking ang tawag ko, culvert. Yun laman. So, kailangan magtulungan talaga lahat. Okay, Marlon. Morning, sir. Sir, katulad na nabanggit nyo kanina, hindi naman to first time na nabanggit na yung problema sa corruption regarding sa flood control. Pero may mangyayari po ba sa initiative ni Presidente kung walang makakasuhan, walang makukulong ng mga personalities involved dito, be it government officials or private contractors? Well, tingin ko, kailangan talaga may managot, kailangan may makulong. Kasi otherwise, walang magtatanda I think itong problema ng ating bansa, walang natatakot kasi wala namang big fish na nahuhuli. Di ba? Walang natatakot Kung meron man, small fries. Pero subukan nyo magpakulong na talaga matataas official dyan para magtanda. Yun ang problema ng ating bansa na walang natatakot mag-abuso, walang natatakot mag-urakot kasi wala namang nakukulong dito at nakakalusot pa.
di ba? So kailangan talaga may managot at mayroong masampulan dito na talagang kailangan panagutan yung kasalanan para magtanda at matakot yung iba. Tapos yung sa initial audit, sir, since ang order ng presidente under his administration lang 2022. And from then until now, isa lang naman yung DPWH secretary. Tingin sir dapat mag-leave of absence muna at least si Bonoan. Secretary Bonoan para may free hand yung investigation. Well, ideally ganun nga talaga, no? Pero si Secretary Bonoan sa tingin ko ano na yun with this advanced age, I think he wants a legacy, pero yung mga nasa baba niya, no, malahat yan, marami tayong naririnig. So, even the USEX, ASEX, director level, the DE, dyan nagsisimula sabi ni Senator Lacson, corruption starts at the district level, no? So, yan ang mga dapat imbestigahan, but hindi natin simulan. I-reshuffle nyo, i-reshuffle regularly itong mga DE para hindi sila pinanghahawakan ng mga politiko, no? Including us, para wala ng familiarity. Hindi reshuffle nyo na reshuffle para wala familiarity, para magkaroon din ng yun nga, malaking bagay kung walang familiarity yung band, yung relationship kasi malaking bagay yan kung matatanggal. Sir, are you aware dun lang sa offer ni RSA? Are you aware of any existing legal framework that would allow such a partnership between SMC or other companies para asikasuhin yung flood problem sa Metro Manila? Kasi mag-fall under ba siya sa PPP? So, pag ganun ba, gaano katagal yan? Whether it's siguro, we can study. Pero from what I know, si RSA and San Miguel has been doing already itong kanilang on their own, yung river cleanups, di ba? Yung Tulyahan, or ano pa ba yung mga nilinis nilang mga river. Thousands or millions of debris already ang naklear ng San Miguel through the years, no? So they have been doing this already. So siguro ngayon lang on a larger scale yung kanyang because of his offer. So it's still a welcome development. Ako naman kung makakatulong sa atin, di ba? Ba't natin pahirapan? So ako may track record naman si RSA. Again, talagang visionary siya, and I have trust in him, no, pag talagang sinabi niya talagang may mangyayari. Sir, balikan ko lang yung investigation sa sinasabing corruption dyan nga sa mga flood control projects. Kung may mga involved dyan na sabi nyo nga may collusion o sabuatan sa ilang mga politiko, kontratista, taga DPWH, dapat ba mag-create daw ng independent body to make sure na magiging fair yung investigation? If it would help, no, talagang may matuntun na talagang hindi may aayos, no, mas malaking bagay sana. Nakakalungkot kasi mga contractor, given ano naman yan, tanggap naman natin, nakikita. Ibigay lang yung tama at maayos. Ang nakakainit ang ulo, nakakainis, yung kumita na nga, lulukuhin pa. Aside from substandard, nalulukuhin yung materialis, yung pagkakagawa, yung kalidad, nakakalungkot kung may ghost pa. Ito yung medyo may information tayo na may maganon. So, sobra-sobra naman na yun. I think hindi na deserve na talagang papagbigyan pa yung mga ganito. Pang-impyerno na yung levels na yun di ba? Na ano na hindi naman tayo hindi naman tayo santo lahat dito, pero wag naman tayo maging demonyo, di ba? Sobra na yun. Di ba? Wala naman santo sa atin dito lahat, pero kademonyo na yun, yung kikita ka na tapos hindi mo pa i-ghost nyo pa. Wow, talagang Sobra na yan. sobra na yun. Okay, from Tribune? Okay. Hi po, Rafi Aying from the Daily Tribune. Good morning. Sir, nag-file po si Senator Rafi Tulfo na ibalik na daw sa MMDA, yung sa primary agency responsible for rehab of pumping stations. Any reaction? Well, ang dati alam ko na MMDA talaga in charge doon sa mga flood control management ng Metro Manila, no? Siguro nagkaroon din ng problema noon kaya naibalik sa DP, pero now that DP is having so much problems, baka nga magandang maibalik din sa MMDA. Pero MMDA kasi may mga issues, pero tingnan natin, no, itong budget hearings, no, na kailangan ibayin if they deserve and if they are capable of running the pumping stations or maintaining. Kasi alam ko ang nagtatao talaga no, mga MMDA din, no, sa flood control dati, pero hindi ko na ngayon, pero we'll find out. And speaking of budget hearing, sir, gigisahin niyo ba ang DPWH sa incoming budget hearing? Because parang very glaring yung mga nangyaring corruption. Well, nakaka-frustrate, no? Kasi itong nakababalik ko lang sa Senado, itong nakatatlong budget hearings na. And then, magkakaroon pa ng, di ba, budget hearing
parang every year meron tayong investigation on flooding in Central Luzon and Metro Manila. Parang paulit-ulit. With 300, sabi ko, with 350 billion, 1 billion a day, sana naman meron tayong nakikita ng light at the end of the tunnel in terms of flooding, na may nakikita na tayong resulta. Di ba? Nangyari na, alam ko, nagkaroon pa ng problema yun nung Central Luzon, Pampanga, Bulacan, tapos dito, Metro Manila. Again, ang kailangan talaga natin sundin ang master plan for flood control kung meron man. Alam ko meron eh. Problema ba kung hindi nasusunod? Kasi nga, everybody wants a piece of the flood control budget. Ang sa akin, tignan natin yung top 10 flood-prone provinces or areas. Dapat nakakonsentrate doon ang flood control budget. Tapos yung iba, bigyan na lang ng talagang kailangan. Ang nangyayari, kung titignan nyo, may imbalance eh. Ito yung flood control, flood-prone provinces, pero yung nakakuha ng bulk nung flood control projects, yung iba wala doon. Dapat i-concentrate doon. So yan yung sa akin, dapat mag-concentrate tayo doon sa flood prone. And again, kung ano yung nasa master plan, spillways, floodways, water impounding, pumping stations, dapat itong ginagawa natin ngayon with 350 billion, marami magagawang ganito kung hindi lang paghahati-hatian at hindi magiging patsi-patsi ang proyekto. Kasi pag patsi-patsi, yung tubig, mahahanapan ng butas yan, kung hindi buo, maghahanap ng lulusutan yan. Ganyan ang mangyayari. Pa-follow up lang doon. Do you see DPWH lulusot sa butas ng karayom? This budget deliberation. Para silang tubig ng baha. Kung saan may butas, doon lumulusot. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!